sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa ating midweek Bible study. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Yan. Thank you Lord, thank you Jesus. Muli Panginoon, papurit pasasalamat pong binabalik namin sa inyo sa gabing ito na muli nyo kaming tinipon upang muling makapakinig sa inyo. Virtual man ito Panginoon, alam ko na mas marami ang naaabot nito Panginoon. Tinataas po namin sa inyo Panginoon lahat ng gagamitin nyo ngayong gabi upang magsalita. Alam ko po Panginoon na sa inyo manggagaling ang anointing Panginoon. At sa aming lahat din po, hinihiling po namin na wisdom para po maunawaan po namin yung mga mensahe nyo sa amin sa gabing ito at higit sa lahat, maisabuhay namin ito at maibahagi rin sa iba. Lahat ng ito ay tinatas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So habang hinihintay po natin ang ating mga kapatiran na manonood sa atin ngayong gabi, tayo ay makinig muna sa mga awitin na ibinigay din ni Lord sa ating community. Sa lahat ng oras ng buhay.
Ikaw ang aming kanlungan at tanggulan, at handang saklolo sa kaguluhan. Kaya't ako ay lalakas, paglingap mo'y mamamalas. Sa bawat sandali ng buhay ko, aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, kat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Paglingap mo sa'kin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tanging ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Paglingap mo sa'kin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita, pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Pagkat ikaw ang Diyos, ikaw Jesus. Pagkat ikaw ang Diyos kailan pa man. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya, magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay
ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng nais niya'y magaganap. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, emotions tend to alter, my faith begins to falter. But in the end, No hills are hard to hide, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm. strong and I learned it was you all along. Hope has grown stronger, my faith is now my anchor, and in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame, you are God, and I will sing in the midst of the storm.
No hills are too high, seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my declare without shame. You are God, and I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. Thank you, Lord, sa mga awitin. Ano po, talagang nakakatuwa dahil sobrang tayo, blessed sa dami ng awitin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sa community natin. At alam ko na itong mga awitin na to, naka-encourage sa atin muli at na-enlighten tayo ulit. At alam ko, naka-evangelize din, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa lubusang nakakilala kay Lord. Malaking tulong din ang music o ang awitin natin, ayan, na naibabahagi natin ng ating Panginoon sa kanila. Ngayon po, dadako po tayo sa ating mga birthday at anniversary celebrants. Unahin na po natin dyan si Sister Josibeth Bares ng ating East Prayer Group, Sister Claudette Lucero ng ating Santa Rosa, Sister Helen Nocum ng ating Quezon City, Newborn o Bagong Silang Prayer Group, Sister Elena Villa ng ating Santa Quiteria Prayer Group, at syempre, Oma, Sengil Chokamnida. Ayan, happy 70th birthday po, Mami, Sister Net Mercado po. At syempre, nagsiselebrate din po ng kanilang wedding anniversary ngayon si Brother Bernie at Sister Vivian Caramba. Ayan, happy birthday and happy anniversary. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary po sa ating mga kapatid. I-celebrate nyo po yan dahil alam ko na special day na binigay ni Lord yan para sa inyo po. Once a year lang yan mangyari. So, i-enjoy natin yan, especially with the company of our families. Di baling tayo-tayo lang or pwede ring madami, nasa sa inyo na po yun. But let us enjoy the day that the Lord has given us. At ngayon naman po, bago po tayo mag-praise and worship, announcements po muna. Magkakaroon po tayo ng covenant meeting sa January 29, that's a Sunday, 9 a.m. po sa Max's Restaurant dito sa May Sukat po. Kung kayo po ay galing sa Sukat Exit, hindi po kayo lalagpas ng Shopwise o ng SMBF. Pag nakita nyo na po si Shopwise o si SMBF, lumagpas po kayo. So mag-U-turn na po kayo. Ayun. So dahil January 29 po ito, Sunday, magi-giveaway po tayo. Wala po tayong live streaming ng araw na yon. And yung ating mga fellowship na per area ay magaganap po ng Saturday. That's January 28. Lahat po tayo, Metro Manila or outreach man po, lahat ng fellowship natin ay January 28, which is a Saturday. So, wag po tayong mag-aabang ng live stream ng January 29. Wala po kayong mapapanood dahil ang ating mga, tayo pong lahat na workers at syempre covenant members ay expected to be at our covenant meeting on January 29. Yan. Thank you, Lord. Ngayon naman po, tawagin na po natin ang ating praise and worship team at tayo rin maghanda tayo ng ating mga sarili para bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen.
Amen. Napakagandang araw upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos, 2 o 3, magtipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kalagitnaan. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. How I love your temple, Lord Almighty. How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being, I sing for joy to the living God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. Awit na po tayo sa Panginoon. O aking Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong tuhod at kayo'y tumanda.
Kaya tunay na ang pangako niya, hindi niya tayo iiwanan o papabayaan man. So, tunay na ipinakita ng Panginoon ang kanyang presensya sa atin sa mga nagdaang panahon, ng pag-ibig niya, pagkalinga niya. Siya'y laging nariyan. He is just a call away. Damang-daman natin kanyang pag-ibig. Kaya wala tayong may babalik sa Panginoon. Kundi ang ating papuri at pasasalamat. Buong puso tayo umabot sa Kanya. Sambahin siya dapat sapagkat siya'y karapat dapat. Amen. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Awit tayo sa Panginoon. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil
Thank you, Lord, sa ating praise and worship team. Talagang napakasarap bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Ano po, nakikanta po ba kayo? Nakisayaw po ba kayo? Di baling sintonado at hindi sabay sa beat, ano po, pero importante yung puso naman ang tinitignan ni Lord sa ating pagsamba sa Kanya. Ngayon po, para sa atin naman pong lesson proper, ay ilabas na natin ang ating mga notebook, ballpen, at syempre, ang Bible, ano po, wag natin kakalimutan. Nitong mga nakaraan po, nagsimula na po tayo sa Discovering Jesus and Prayer in Every Old Testament Book of the Bible. Sinimulan po ni Pastor Alex sa Genesis, sinundan po ni Pastor Fred sa Exodus po. At ngayon po, i-welcome po natin si Pastor JB Kagimbal para naman po sa Book of Leviticus. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Sa araw pong ito, tayo ay mag-aaral naman ng tungkol sa panalangin na hango naman sa Book of the Leviticus. For all we know, tayo po ay nasa series ng napaghalungkat ng Biblia. At tayo tinuturo ng Diyos na hanapin natin ang mga modelong pagdadasal sa Biblia nga po. So, before anything else, let us pray. Let us pray. O aming Diyos, tunay na napakadakila mo. Yan na lamang pagmamahal mo sa amin at patuloy mo kaming pinalalalim ang aming relasyon sa iyo. Una, sa taong ito, inilid mo God Activate na hanapin si Kristo sa lahat ng aklat ng Biblia, mula Genesis hanggang Revelation. At ngayon pa, kabilang din dito ang iyong gusto, nais, na makita namin ang mga model na prayer sa Bible through the books of the Bible. At kami po ay samahan mo nga, Ama, sa pag-aaral tungkol sa Leviticus. Medyo may kahirapan sa simula, ngunit sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit, natagpuan po namin at patuloy mo pong ipakita sa amin ang kaliwanagan ito. Ang mga experience, ang mga reflection, kayo rin po ang magbigay. All for your glory, Father, i-bless mo po kami lahat na maisabuhay namin ang nais mo. In Jesus' name, Amen. So, doon nga po sa Leviticus 20:26, ang sabi doon sa English ay, "And you shall be holy to me, for I the Lord am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal, at kayo'y hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin." Ganon din halos ang sinasabi sa Leviticus 19:1-2. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Sabihin mo sa buong sambayan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal." And the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to all the congregation of the children of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy." Pamagat ng ating pag-aaral, the Leviticus, ito yung prescription ng Diyos para sa practical na holiness. Leviticus, God's prescription to practical holiness. Ang tukay po ay sa Leviticus 19. Pero bago ang lahat, muli po natin balikan kung ano ba ang Bible. Ang Bible actually ay nagbibigay sa atin hindi lamang ng head knowledge of certain doctrines, but we could also return to a personal relationship with God. Such a relationship demands communication, and prayer is conversation with God. Pero what seems to have been forgotten is that the words of the Bible can also become the very prayer that we need to pray. So, ito nga po ay book of prayer. And the whole book, it commands us to pray over 250 times, yung the whole of the Bible. And it also speaks of prayer an additional 280 times. So, Leviticus is a book of prayer. Speaking of conversation and communication, ito palang dalawang ito ay mayroong pagkaiba pero magkakaugnay. At pag nakita mo ugnay ng dalawang ito, doon lalabas ang ating very powerful prayer respecting the Lord. Ang sabi sa dictionary, sa Webster Dictionary, yung daw conversation is an exchange of words. Exchange of words, in our mind, nasasalita rin tayo ang ating puso. While communication is the transformation of thoughts and words into the meaning, into a meaningful action. Number 2, conversation typically involves what you wish to share with another, while communication focuses more on what you wish to accomplish. In order to communicate effectively, ang sabi ay, we must listen actively. Praise the Lord. I would like to confess something.
Nahirapan po ako sa pag-aaral tungkol sa Leviticus, tungkol sa paghahanap ng prayer sa Leviticus. Wala akong makita. Thank you Lord, always and ever, ang Holy Spirit, dasal, nag-pray, at kung hindi, wala akong may-share sa inyo tungkol sa Leviticus as a book of prayer. Sa totoo lang talaga pong ang book of Leviticus to some is very boring. Nilalampasan ito because wala itong kwento, walang adventure. Di tulad ng Genesis at saka yung ating Exodus, full pack ito sa aksyon, punong-puno ng aksyon. Ang Leviticus ay isang monologue, may isang boses lang na halos siya lang ang nagsasalita. Since the lesson ay tungkol sa prayer, wala talaga akong makitang nagdarasal. O naroon si Moses, naroon si Aaron, pero si Yahweh ang tanging may hawak nga ng microphone. Ika nga. Kaya sabi ko, Lord, come Holy Spirit, fill the heart of your faithful people. Enlighten me. Saan po ako magsisimula? At parang may bubulong naman sa akin. Immediately, ang sabi, ano man definition ng pagdarasal? Yun nga, conversation, communication. Yun si Lord ang sasalita dito at dapat ikaw ay nakikinig. So, there you go. A good starting point. Sa Leviticus, si Lord ang may hawak ng microphone. Makinig ka, intindihin mo ang sinasabi niya, at makikita mo wala kang gagawin kundi magpasalamat. Thank you, Lord. Dalawang words ang come to my mind. Pwede daw sabihin natin na ang prayer ay dalawang klase. We have the talking prayer and we have the listening prayer. Ikaw nagsasalita at inaari mo na may nakikinig sa iyo. Kung panalangin, yan ay Diyos. Yan ang talking prayer. Yung listening prayer, tahimik ka lang, pinakikinggan mo ang nagsasalita, at if it is prayer, pinakikinggan mo ang sinasabi ng Diyos. Ito pinangyayari sa atin. O salita ka ng salita, tapos na. Amen. Monologue, ikaw naman nag-monologue. In short, this study is also an invitation for us to evaluate ano ba ang ating prayer style, ano ba relasyon ng ating talking at saka yung listening. 70 ba ito na talking? 30% na listening? 50-50 ba ito? Or ito ba ay 100% na nagsasalita ka lamang at pagkatapos tumayo ka na, hindi na nakapagsalita ang Diyos. This is not good. It is not conversation. There is no communication. Ang sabi sa Matthew 6:5-3, huwag mo na pakaramihan. Alam na ng Diyos yan. So, what is ideal is listening. Listening to the Lord. Because siya ay perfect. Anyang sasabihin ay perfect. At yun ang katotohanan, the absolute truth. All you have to do is just to listen. Keep on listening. Slow to talk. More on listening. Meron nga mga prayer na sasabihin mo lang, thank you Lord. Mahirap talaga makinig lang makinig. Yung tao kasi ganyan. Pero kung nanamnamin natin yung ating pinakikinggan at alam natin the presence of the Lord, to our more gathered ay nandun ang Diyos, magkakaroon ka ngayon ng peace of mind, be still, and know that the Lord is the one that is siya may control ng pag-usap na yon. Puntahan muna natin ang ilang information tungkol sa Leviticus. Let us start with the context. Ano ba ang pinagmulan nitong Leviticus na ito, especially yung panalangin na be holy? Leviticus is right in the middle of the Torah. Ang Torah, yung 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. At ang sabi nga ng marami, nung kailan kasama ko, it has the reputation of being boring, harsh, and unpopular, not interesting to read. Often neglected, if not totally ignored. Those Exodus, God makes a special agreement with Israel, making them His people and Himself their only God. The people then built tabernacle. Nagtayo na sila ng tabernakulo. And the Lord begins dwelling among His people. That's why, ang Leviticus ay napaka-importante. Kumbaga sa expression it is now the new normal. Yahweh is publicly living with the humans. First time na nangyari ito after the fall. Last time, God shared a place with humans. The humans na Eva at Adan, nakikipag-usap siya, namamasal sila, pero pagdating ng kasalanan, nawasak ang lahat. Kaya nga siguro ang Leviticus ay ibinigay na exclusively ng Diyos na magsasalita. Kasi gusto lang matyak ng Diyos na mga tao ay
pakinggan lang ito, hindi na sila magkakamali. And Leviticus is actually nakapokus lalo na sa mga namamahala ng simbahan, ang mga pari. Kaya ang buo ng Leviticus ay naroon sa ating teksto. Ang tunay na layon niya, lahat ay makatulad niya, maging banal. Sapagkat siya'y banal, si Kristo ay banal. Leviticus is about holiness, yes, and we know that holiness is being separated, and that is for the service of our God. Holiness both for the holiness, God's holiness, and the holiness He expects to His people. Yung Exodus displays God's holiness on a cosmic scale, ng malakihan, kagimbal-gimbal na power and holiness, katulad noong paghahawi na dagat, katulad noong salot, bago pinayagan sila ng parao. But Leviticus shows us the holiness of God in fine detail, detalyeng-detalye ng huwag magkamali. God spells out, dinitalya niya, His expectation, pouring out, ito ang gusto ko, for His priests and people so that the congregation can appropriately worship and dwell with Him. Ang mga tao ay they camp at Mount Sinai throughout the book of Leviticus. Huminto sila doon kasi andun ang tabernakulo. Ang senyaris para sila umalis ay yung nakakulubong na ulap sa tabernacle, yun ang presence of God. Pag umalis, ibig sabihin susundan na nila yon. Some says that it took them about 1 year na nag-stay sila doon sa lugar ng Mount Sinai na yon kasi nga hindi pa umaalis ang ulap. Para sa aking reflection, nakita ko ito upang bigyan, ang reason ay upang bigyan ang mga Israelita ng focus ng pakikinig. Para kanyang sasabihin ay tumimo sa kanilang puso at kumbaga saan nahirapan man ay gagawin nila kasi alam nila ito ay seryoso ang Diyos dito. So, it's not until the book of Numbers that they resume their journey. Yon, susundan po natin pag-aaral na yan. At naalis na nga ang ulap na nasa ibabaw ng tabernacle pero hindi pa rin tapos. That journey isn't completed until the book of Joshua. God's word in Leviticus can be divided into 2 parts. Most scholars see it this way. Yung chapter 1 to 16, ang tawag nila doon ay priestly code. Ito ay para sa mga pari na may minuno ng simbahan. Yun namang sumunod na kalahati, yung chapter 17 to 26, ito naman ang tinatawag nila na holiness code. At dito natin kinuha yung ating title, ang sabi dito ay God's prescriptions for practical holiness. Ito ang prescription ng Diyos para sa practical. It's not that difficult to understand kasi dinitalye nga ng ating Panginoon. Mabilis lang, inisa-isa ko na po ito. Doon sa chapter 17, it deals with the sacrifice and food. Chapter 18, sexual behavior. At ang chapter 18, dito nakapokus ang susunod nating pag-aaral, ngayon ding gabi na to, it's about neighborliness, yung relasyon natin sa ating kapwa, chapter 19. Chapter 20 is grave crime, yung mga krimen na nakakalungkot, sobrang kadumi. Chapter 21, it is the rules for the priest. Chapter 22, rules for eating, sacrifices. And chapter 23, it's about festival. Chapter 24, more particularly verses 1 to 9, tumutukoy ito dun sa rules for the tabernacle. Very, very strict ang rule na yan. Chapter 24, yung the other half, verses 10 to 23, ito tungkol dun sa blasphemy. At chapter 25, ito naman ay tungkol doon sa sabbatical and jubilee years. This is the celebration. Chapter 26 is exhortation to obey the law, blessing and curse. Praise the Lord. So, dalawang bahagi. Ang isa ay priestly code, chapters 1 to 16. Ang isa ay holiness code, prescription of God for practical holiness to all of us, 17 to 26. Again, the words of the Bible can also become the very prayer that we need to pray. Let us hear God's instruction on some selected portion of the book. Let us listen to His instruction and find out how we can thank Him for laying down His instruction to us. This instruction is very, very applicable even at present time and forevermore. Thank you, Lord, from our heart, ang nararapat na response natin.
kahit hindi naragdagan. May God be pleased with our study as we move on. Sabi natin kanina, ang focus ng ating pag-aaral among the 27 chapters of the book is Leviticus 19. For one reason, ito ay parallel doon sa Exodus 20, kung saan inilahad yung Ten Commandments. Sa Exodus 20, yung Tenth Commandment is gross. Kumbaga saan yung the big picture. Pero pagdating sa ating Leviticus 19, doon binigyan ng detalye, in reshape, yung mga integral part of the command ay ibinigay dito. Let us see. Let us start with Leviticus 19 verse 2. Let us pray through Leviticus 19 verse 2. Ang sabi ni Yahweh kay Moses, itong ating text for tonight, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos ay banal. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po na kami ibinilang mo upang malaman po namin na gusto mo kami maging banal. Hindi mo ito ibinigay lamang sa Israel, kundi po pati kami, kahit po kami hindi karapat-dapat. And then Lord, aangkinin po namin ito. May we live and work from this day forward to be more like Jesus, ang pinakabanal, and to live a holy life that is separated from His fallen world system. Thank you, Lord, in Jesus' name. Leviticus 19, verse 2. Ang pangalawa, let us pray through Leviticus 18, 22 to 23. Lord, this is your paalala sa amin, warning sa amin. Leviticus 18, 22 to 23. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa niyo lalaki, yan ay karumal-dumal. Huwag kayong makipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin niyo ito. Ang kapatid, verse 23 ay very familiar, nagaganap, karumal-dumal. Verse 23, verse 22 yan. Verse 23, marahil sabihin natin, wala na yan, o marahil ay nasa mga kabundukan. But for all we know, maging sa city, maging sa anman, meron yan. Marahil ay paanaka-naka, ilan-ilan. Pero just the same, kaya inuulit ng Diyos sa atin ito ngayon dahil may nagaganap. At dito tayo magkakaroon ng intercessory prayer at kung anong ating maging bahagi. Please pray with me. Heavenly Father, nakakalungkot sa mga nangyayari sa mundo namin ngayon kung saan ang moralidad ay patuloy na bumabagsak, bumababa. Same-sex marriage, live-in partners, at ang katulad nito. We repent of our part in these wicked ways of the world, whether by commission or omission, whether by being enticed by the evil practices of sin, or by not standing up for what is right when we had an opportunity, the sin of commission and or omission. Forgive us, Lord. We pray that in your anger against the evil of this world, you will continue to show mercy and grace on this generation at dun sa mga susunod pa. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your mercy. In Jesus' name. Ang pangatlo, let us pray through Leviticus 19:18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Romans 12:9. The vengeance is mine. I thank you, Lord, as we forgive those who sins against us. Let us pray. Heavenly Father, thank you that through the indwelling power of the Holy Spirit, we are supplied with the sufficient grace to love others with Christ's own perfect love that sometimes we cannot understand. Especially when we feel that our rights are being violated or when we would like to take matters into our hands, ibig namin maghiganti. May we grow in grace and increase in holy love toward others for your greater glory, Father, always for your glory. In Jesus' name, thank you, Lord. Ang pang-apat, for those who are in need, Leviticus 23:22, our social consciousness. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiiwang ukay. Ipaubayan ninyo yan sa mga mahirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos.
napaka-vivid ang illustration nito dun sa Book of Ruth, kung saan si Boaz, ang mayamang nagmimiyari ng taniman, inutusan ng kanyang mga utusan na huwag nang galawin ang mga sulok-sulok, iwanan ang natatapon para sa mga mahirap, but most especially for Ruth. Let us pray. Dear God, I know that it is your will to help those that are afflicted, to support the weak, to provide for the widows and orphans, and to help those that are in need. Use my hands to be of service to those in need, and use my voice to speak words of healing and encouragement to those that are afflicted and in distress. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus' name, Amen. Meron po akong kakilala na napaka-espesyal ang kanyang prayer. Narinig ko po ito. At iyakin pong sabi ko, Lord, kasali ako dito. Ang panalangin niya ay, Lord, kaya po ninyo na kami makapagpakain din ng marami. Yung multiplication of the bread, 5,000 people, lalaki lamang, hindi pa kasama mga babae. Bigyan mo po kami, Lord, ng pagkakataon. That of course, hindi ko maitatatwa. Ang gusto ko pang hingin. Una sa lahat, nalulugod na pusong gawin yan. At ang pangalawa, provision. Sali po tayo doon, mga kapatid. Walang mawawala. Kalooban ng Diyos yan, mamamangha ka, ito'y pagkakaloob sa atin. Ang number 5 is sa Leviticus 19, verse 14. Do not curse the deaf who cannot hear what you are saying, and do not put a stumbling block in front of the blind. Very personal. May anak po kami na hearing impaired, at thank you, Lord. Special ang treatment mo sa kanya. Maayos, maganda. Kapakipakinabang sa pamilya at sa kapwa. Pero kita po namin, at sabi naman niya, napakarami ang hindi tulad niya. Napakarami ang itinago sa bahay. Ginawang utusan. Ang iba ay ikinahihiya. Ang iba ay nasa lansangan, namamalimos. Sana ay kahit malaman sa panalangin, mga kapatid, makatulong tayo. Sila man ay may damdamin din, kahit hindi nga makapagsalita. Kaya kung minsan, dinadaan sa biro, hinihiya. Mga kapatid, may mga damdamin din po yun, sensitive. May dignidad. Kaya, pakinggan po natin ang panalangin ito. Naway tayo maging hearing aid nila. Naway tayo maging tungkod ng mga bulag at ng mga pilay. Nawa po yung boses na marinig sa atin ay mag-a-uplift ng kanilang espiritu, hindi magbababa, hindi mangungutya. Lord, ingatan mo po ang aming pagbibiro, nahantong na naman siguro sa pagtawanan ng iba, lalo po yung may kapansanan. Maging tagatanggol kami sa halip na tagbagpahinan ng kanilang kalooban. Thank you, Lord. Ito'y magaganap dahil ito yung kalooban sa pangalan ni Jesus. Salamat sa paalala. Leviticus 19:17 to 18. Ito naman ang gusto ng Diyos, utos ng Diyos para sa ating mga kapwa. Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa, sa halip, pagkasundo ka sa Kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa Kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Thank you, Lord. Lord, wala na po. Tulad ng pagkakataon mo sa amin, salamat. Ramdam po agad namin ang iyong patawad dahil kami nakakamaroon ng kapayapaan. Thank you, Lord, sa palalang ito. Yes, Lord, we will obey. In Jesus' name, hindi na po kami magtatanim ng galit. So, tulad ng naulit ko po kanina, there are many things difficult to understand in this book of Leviticus. But there's a very much that can be apprehended by a prayerful approach and studious spirit. In the short time that we share this together, 30 minutes, less than 30 minutes, impossible to go into much detail. But I trust that what has been said will lead us to reading and rereading of these profound chapters. Until we discover that this book of prayer, Leviticus, is a perfect prayer if we will just listen
through our hearts. It is God who is speaking, and He wants us to develop the power of prayer by listening more often than not. Thank you, Lord. Yes, Lord, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name, Amen. There are more. To summarize this message in Leviticus, God is telling us, God wants us to remember God's prescription for practical holiness. Please remember, do not forget. Let us summarize that at least into 4 of what He wants us to have in our life, to live day by day. Number 1, God wants us to live a holy life. Number 2, para sa Diyos, morality is number 1. It matters most. Number 3, let us make cleanliness our priority because ang gusto ng Diyos, cleanliness in our body, soul, and spirit, katulad niya. Number 4 is sa leaders, especially the priests, the pastors, everyone entrusted with the Word of God must have a higher participation because God in-expect niya ang iba sa atin. Lucas 12:47-48, to whom much is given, much is required. The book of Leviticus details the expectation that God has from those that lead in His name. There are higher expectations of those walking in faith as you are meant to set an example that shows how God works in you and in your life, and that would compel others to come to Christ and dedicate their lives as well. God wants our life to be holy. God's prepared very much morality. It matters to Him. God wants our life to be clean. That cleanliness will be our priority in our body, in our mind, in our thoughts, in our soul, in our spirit. And to us leaders in the family, leaders in the church, leader ka ng kung ano pa man. Lucas 12:47-48, ang sabi to whom much is given, much is required. Ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinagagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalang maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. To whom much is given, much is required. Again, hindi ganun kadali ang magpakabanal. Pero ito ang gusto ng Diyos, ito'y magaganap. Yan ang magaganap dahil yan ang gusto ng Diyos. Huwag mong pipigilan. Anong solusyon? Manalangin tayo. Laging manalangin, patuloy na manalangin. At mamamangha ka. May magandang magaganap sa atin. In Jesus' name, Amen. God bless you all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.